Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming tagapakinig at taga-subaybay. Maraming salamat po sa Panginoon sapagkat muli binigay sa atin ang pagkakataong ito upang muli tayong magkasama-sama na makapag-aral ng kanyang mga salita. Ito po ang ipinaglilingkod sa atin sa programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Miclea, na sa araw na ito ay muli po ninyong makakasama sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At darito rin po muli ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Miclea, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na tagapakinig at taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang mahalagang paksa po ang muli ay inihanda ng Kabanal-Banalan upang siya nating pag-aralan sa pagkakataong ito. At tiyak ko po, ang paksang ito ay napakahalaga at napakakailangan sa isang tao, lalo na kung siya po ay naliligaw, kung siya po ay nalalayo sa piling ng Panginoon. Ang pamagat po ng ating aralin, magbalik loob ka sa Diyos. Alam niyo po, maraming tao na nag-aakala na siya naman ay hindi nalalayo sa Panginoon. Siya naman ay gumagawa ng mabuti, pero hindi niya alam sa likod ng mga bagay na yun, meron siyang mga nagagawang mga bagay na naglalayo sa kanya sa Panginoon. At meron din po ng tao na alam niya na siya malayo na sa Diyos. Aminado siya na yung kanyang ginagawang pagkakasala ay paraan upang siya malayo sa Diyos. Pero ang problema po, paano siya babalik o paano ang pagbabalik loob sa Panginoon? Yun po ang gusto niyang malaman, yung paraan ng pagbabalik loob sa Panginoon. At yan po ang nais na sagutin ng pag-aaral na ito na ngayon po ay ating tatalakayin. Kapatid na Neraya, para po ganap nating mapasimula ng paksang ito, tayo po ay magpasimula sa pamamagitan ng ganitong pangbungad na katanungan. Ano po ang naging kalagayan ng tao at ng Diyos dahil sa kasamaan at kasalanan ng mga tao? Ang sagot ko ay ating mababasa sa Biblia. Sa aklat po ng Isaias, ang kapitulo po ay 59, ang bersikulo po ay 1 hanggang 2. Pakibasa po, kapatid na Miclea. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Maliwanag po ang sagot ng Biblia sa pambungad na katanungan na ipinahayag ng ating kapatid na Miclea tungkol po sa dating kalagayan ng mga tao at ng Diyos at ano po ang naging pangyayari o kaganapan sa relasyon ito dahil sa kasamaan o kasalanan ng tao. Gaya po ng ating narinig, nang ang tao po ay matutong gumawa ng mga kasamaan at matuto ang taong magkasala, ang kasamaan at kasalanan ay naging dahilan para ang Diyos at ang mga taong dati ay maayos na nagsasama ay magkahiwalay. At ang pangyayari pong yan ay naganap
Sa unang tinatawag na bayan ng Diyos, ayon kay Propeta Isaias, ito ang mga Israelita at ang Diyos. Dati ang bayang Israel ay bayan na nasa ilalim ng paumatnubay ng Panginoon. Bayan na kinakalinga ng Diyos. At para ipadama ng Diyos na si malapit sa mga Israelita at ang mga Israelita ay malapit sa Panginoon, naglagay pa nga ang Panginoon ng mga leader gaya ng mga propeta, si Moises, ng mga hukom, ng mga hari, na kinakasangkapan ng Panginoon para ang kanyang mga pagtuturo at kautusan ay makarating sa mga mamamayan ng Israel at sa pamamagitan po ng kanilang pagtalima o pagsunod sa mga utos ng Diyos ay paraan para makapanatili sila na nasa piling ng Panginoon. Pero sa halip na sundin at isakatuparan ng mga mamamayang Israel ang mga kautusan, ang mga palatuntunan ng Panginoon, ito'y kanilang nilaban. At dahil sa kanilang paglaban, sila po ay nagkasala at nauring ang paraan ng kanilang pamuhay. Namuhay sila sa halip na sa kabutihan ay sa kasamaan. At yun ang naging dahilan para ang mga Israelita, ang mga mamamayan nitong dati ay malapit sa Panginoon. Dahil sa kanilang kasamaan kasalanan, sila ay nalayo sa Diyos. At ang isang halimbawa po ng kautusan na sana'y kanilang tinutupad, yung isa sa nakalagay sa 10 utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, huwag mo sasambahin o paglilingkuran ng mga iyon. Pero sa kabila ng napakalinaw na utos na yon ng Panginoon, nagawa pa rin ng karamihan ng mga mamayan ng Israel na gumawa ng mga larawang inanyuan at sila'y nag-alay o naglingkod sa mga Diyos-Diyosan o larawang inanyuan. Sila ay nagsisamba, naglingkod sa mga Diyos-Diyosan at yun ay naging dahilan para sila magkasala. At sa paningin ng Diyos, yun ay isang kasuklam-suklam na gawain. At yun ang dahilan para magkaroon ng paglalayo ang mga tao at ang Diyos. Kumbaga, ang tao po ang gumawa ng hakbang papalayo sa Panginoon sa pamamagitan ng kasamaan o kasalanan. Kaya dati, nung hindi pa sila gumagawa ng masama o kasalanan, napakalapit nila sa Panginoon. Pag sila ay nananalangin, pag sila ay humihiling, dinirinig ng Diyos at ipinagkakalob ang kanilang kahilingan. Pero ang kasalanan po ay nagsilbing tabing o pader na siyang namagitan sa Diyos at sa tao para ang Diyos at ang tao ay magkalayo. Kaya hindi man maiksian niya ang kamay ng Diyos para magligtas, hindi man mahina ang kanyang pakinig para dingin ang panalangin, pero dahil sa kanilang kasamaan at kasalanan, yun ang naging dahilan para magpakubli ng mukha ng Panginoon at magmakinig sa kanilang mga pamanhik. So yan po ang isang malungkot na pangyayaring naganap sa mga mamamayan ng Israel sa piling ng Diyos. Mula sa dating magkakasama, mula dating namumuhay na malapit sa Diyos, sila ay nalayo dahil sa kanilang kasamaan, dahil sa kanilang kasalanan. At yan din po ang nangyayari sa ating panahon. Na ang mga taong dati ay malalapit sa Diyos, dating merong sabi nga intimate relationship sa Panginoon, meron silang close communication and relationship sa Diyos, nasira at nawala dahil pa rin sa may mga kautusan na dapat ay tinutupad ng tao sa ating panahon, sa halip na to pa rin nilalaban nila at dahil doon sila nagkakasala at ang tao ay unti-unting nanalayo sa Panginoon. Tulad po ng utos na sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, siya lamang yung paglilingkuran, sinabi ng Panginoon yan. Pero meron mga tao na sa halip na sa Diyos sumamba't maglingkod dahil sa pag-ibig sa salapi, ay puro na lang salapi ang kanilang iniisip, nandun na yung kanilang panahon, nandun na kanilang kalooban, at yun ang kanilang pangunay. Nawala na ng panahon ang tao para sa Panginoon. Dahil po sa malabis na paghahangad na magkaroon ng salapi o kayamanan sa mundong ito. Hindi naman po masamang salapi, pero kung ito'y pag-uukulan ng tao ng pag-ibig, yun ang nagiging dahilan para maging ugat ng kasamaan at maglayo ito sa Panginoon
at ang tao po ay mawala ng direksyon dahil nalayo na sila sa Diyos. So yan po mga giliw namin tagapakinig, ang naging kalagayan ng tao at ng Diyos dahil sa paglabag at paggawa ng kasalanan. Kaya nang ang tao po ay mawalay at malayo sa Panginoon dahil sa kasalanan, kapatid Dadiraya, ano ngayon ang naging kagaya o naging katulad na kalagayan ng mga tao ngayon? Pinahayag po ito ng Propeta Isaias. Mababasa po natin sa kanyang aklat sa Isaias 53:6. Pakibasa po, kapatid na Mignea. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay. Dahil sa paglabag ng mga tao sa kautusan ng Diyos na nagdala sa tao sa pagkakasala. At dahil sa kasalanan ay nalayo nga ang maraming tao sa Panginoon. At ang iba naman ay dahil sa nawala na sila ng panahon sa Panginoon at ang inibig na nila ay ang salapi, sila ay nagkasala sa Diyos. At ang katulad ng mga taong gayon, sabi ng Propeta Isaias, tayong lahat, yung mga taong makasalanan, gaya ng mga tupa ay naligaw. Opo. Dati tayo ay mapalad na tupa na nasa ilalim ng pangangalaga at pag-iingat ng Panginoon bilang ating pastor. Pero nang hindi natin sundin siya bilang pastor, sabi sa talata, tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Sa halip na yung utos at kalooban ng Diyos ang gawin at sundin natin, may mga taong ang sinunod at ang tinungo yung sarili nilang kagustuhan na iba sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya ang nangyari, dati sana ang tao lumalakad sa tamang direksyon, sa tamang landas, sa matwid na daan. Ang tao po ay lumiko. At dahil sa pagliko o paglihis ng tao sa daang matwid ng Panginoon, ang mga tao ay naging gaya ng tupa na naligaw. At ang kalagayan po na naligaw, yan ang pinakakaawa-awang kalagayan ng isang tupa. Na tupa ka nga na naturingan, wala ka namang pastor na nangangalaga at nag-iingat sa'yo. At pangalawa, kung naliligaw ka, walang direksyon ang iyong buhay. So ganyan po ang maraming tao ngayon. Namubuhay sa araw-araw dahil malayo sa Panginoon, walang direksyon, naliligaw, kung ano na lang ang mangyari sa araw-araw. Kaya may mga tao po ang katwiran, bahala na kung ano na mangyari. May mga ganyan pong tao. At yan po ang totoong napakahirap na kalagayan, mga mahal naming taga-subaybay, ang pagkaligaw at mawala ng direksyon ang buhay. Kasi po, kahit na anong gawin ng tao, wala nang saysay. Ibig sabihin, wala nang mabuting patutunguhan dahil nga naligaw na. Nalihis na ng landas, nalihis na ng daan, pero inaakala pa rin ng tao, yun ay matuwid. Pero hindi nila nalalaman, yun na po ay patungo sa pagkapahamak. Malayo na ang ginagawang pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Kahit na akala nila ay tama, pero sa dulo po ay mali. Kaya sa diretsong pananalita po, yung pagkaligaw, kapatid na Liraya, yun ay wala nang patutunguhan, wala nang saysay na buhay. Kaya sa ganitong kalagayan ng mga tao, ano po ang naging kalooban o naging damdamin ng ating Panginoong Diyos? Palibasa po ang ating Diyos na kinikilala ay Diyos ng pag-ibig. Sa halip na siya po ay magalit, siya po ay naaawa. Gaya ng ating mababasa sa Marcos Kapitulo 6, versikulo 34. At lumabas siya at nakita ang lubhang maraming tao at nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor. At siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. Ang tinutukoy po sa talata ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Ito po yung panahon na siya'y nagkatawang tao at nakisalamuha
sa maraming tao. At batay po sa pag-iisalamuha ng Panginoon nang makita niya ang lubhang maraming tao, ayon sa talata, ang sabi ng Biblia, nahabag ang Panginoong Kristo Jesus sa maraming tao. Sabihin po ng nahabag, talagang naawa po siya. Dahil totoo namang ang mga tao nung panahong yon ay nasa kaawa-awa o kahabag-habag na kalagayan. Bakit? Sapagkat sa isang paghahambing, sabi ng Panginoon, ang mga tao ay gaya ng tupa na walang pastor. Naliligaw nga po eh. Yun po ang kumbaga, delikadong kalagayan ng tupa. Kapag ang tupa po naligaw at walang pastor, po ba, physically, yung literal na tupa, pag naligaw, yun ang yung pagkakataon para salakayin siya ng asong gubat o ng lobong maninila. O kaya lapain siya ng leon. Yun ang magdadala sa kanya sa pagkapahama. O kung hindi man, sa natural na paraan, mahulog siya sa bangin at ikamatay na yun. Kaya kapag ang tupa naliligaw na, tapos wala pang pastor, talagang delikado at kaawa-awa. Yan ang patunguhan ng mga tao. Bagamat sa akala niya, sabi niyo nga po lumalakad sa daang tila matwid. Opo. Pero ang dulo ng kanyang buhay ay pagkapahamak. Kaya sa pagtingin ng Panginoon, kahabag-habag naaawa siya. At bunga ng kanyang pagkaawa sa mga taong dahil sa pagkakasala ay naligaw ng landas, gumawa siya ng tulong nung siya magkataong tao. At ang may tutulong niya, tinuruan yung mga tao ng maraming bagay kung paano ang mga tao ay makakabalik sa tamang landas, kung paano po siya magkakaroon muli ng pastor na mag-aalaga sa kanya. Sa madaling salita, kung paano siya makakabalik sa kalagayan nasa ilalim ng pangangalaga at nasa ilalim ng pagkukuko ng ating Panginoon para maramdaman niyang muli na siya nasa ligtas at maayos na kalagayan. Marami pong tao na nang nakinig, sumampalataya at batay sa turo ng Panginoon ay sumunod, nakapagbalik loob sila sa ating Panginoon at napabuti ang kanilang mga kalagayan. So yun po ang napakabuting kalooban ng Panginoon. Nang makita niya ang marami, talagang nahabag siya. Hindi lang po nakita ng Panginoon ang kalagayan ng mga tao. Naramdaman niya ang awa, habag at pagnanais na sila po ay maibalik sa tamang landas. Hindi po siya nanatiling nanood lang sa kalagayan ng tao, kundi siya mismo ang gumagawa ng hakbang upang sila po ay matawag at muling maibalik sa kawan ng Panginoon. Kaya kapatid na ni Raya, ano kaya ang paraan upang mabago ang kaawa-awang kalagayang ito ng mga tao at ano po ang paanyaya ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao? Ito po ay ipinahayag ng Diyos para tudungan ng mga tao sa kanilang kabang kalagayan. Nasulat ang kanyang paanyaya ng pagmamahal sa aklat po ng Malakias, Kapitulo 3, versikulo 7. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay. Palibhasa nga po, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bunga ng kanyang awat habag sa kalagayan ng maraming tao noon. At yun din ang nararamdaman niya sa mga tao sa ating panahon. Kasi marami pa rin mga tao ngayon talagang nalalayo sa Diyos dahil po sa mga kasalanan na kanilang nagagawa sa Panginoon. Kaya ang paanyaya niya, sabi niya noon sa mga tao, at ito'y nasulat sa Biblia, para magsilbing paanyaya din sa mga tao sa ating panahon, ang sabi po ay, manumbalik kayo sa akin, sabi ng Diyos. At manunumbalik ako sa inyo, sabi ng Panginoon. So hindi po isinasara ng Panginoon ng pinto para ang tao ay muling makalapit sa Kanya. Opo. Kundi patuloy na binubuksan ng Diyos ang pintuan ng pagkakataon at inaanyayahan ng tao na ikaw, na nalayo, sabi nga, gaano man karami,
yung kasalanan yung nagawa, gaano mang katindihan, huwag mong isipin na hindi na kita matatanggap. Ang sinasabi ng Diyos, basta magpasya ka lang na magbalik loob sa akin at aminin mo yung mga kasalanan mo, magsisi ka, mangako ka ng pagbabago. Kumbaga, sabi nga sa panahon ni Propeta Isaias, kahit yung kasalanan nyo maging gaya ng matingkad na pula, bloody red, yun po yung pagkakaliwat sa wikang Ingles. Pag kayo nagbalik loob sa akin, nilinisin ko yan, papuputiin ko yan, gaya ng balahibo ng tupa o gaya ng niebe. Napakaputi. Sabihin, kung sa isip natin, sa laki ng ating kasalanan at sa dami ng ating kamalian, may mga tao po kasi kapag lamig na yan, parang tinatanggap na nila na okay lang, maparusahan. Siguro ito talaga ang aking kapalaran. Hindi ako nakapagpigil sa mga tukso at kasalanan. Kaya bahala na, ma-impyerno na kung ma-impyerno. Nawawala ng pag-asa. Parang hinihintay na lang nila na sila'y parusahan ng Panginoon. Mga kapatid at mga mahal naming taga-subaybay, ang kalooban po ng Diyos ay hindi nagbabago sa mga taong kanyang nilikha. Yung halaga o value ng ating kaluluwa ay hindi po yan nababago. Kahit na nung tayo ay panahong malinis at nung panahong tayo narumihan, ganun pa rin. Ang gusto lang ng Diyos, alisin yung dumi na nagpaparumi ng ating kaluluwa, yun nga po ang kasalanan. At ang paraan, nag-aanyaya po siya. At ang sabi po niya, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Baga ang tao ang gumawa ng hakbang palayo sa Diyos, dapat ang tao rin ang gumawa ng hakbang pabalik sa Panginoon. At nakahanda pong muling yakapin ng Diyos at ipadama ang kanyang pagmamahal sa mga tao. Kaya lang, ang sabi ng ibang mga tao, kung sinasabi mo, Panginoon, manumbalik kami sa iyo at manunumbalik ka sa amin, paano kami manunumbalik sa iyo? So, talagang may mga tao po, hindi nila alam yung paraan. Kaya nga po tayo nag-aaral sa pamamagitan ng programang ito para i-build o ihayag din ng yung paraan para muling makapanumbalik ang tao sa Panginoon. Ang mahalaga lang po, wag po nating isipin na hindi na tayo tatanggapin ulit ng Diyos. Kung merong bumubulong sa ating isip na malaki na kasalanan mo, sagad na hanggang buto, napakasama mo, ma-impyerno ka na, hindi ka na matatanggap ng Panginoon. Hindi po totoo yun. Yun po ay bulong ng kaaway. Dinadaya ka lang ng diablo. Sapagkat ang Panginoon, mas malaki po ang kanyang pagmamahal sa atin kaysa kasalanan ating nagawa. Kaya mas matatanggap niya tayong muli pag tayo ay nagpasyang magbalik loob sa Kanya. So yan po ang kalooban at damdamin ng Panginoon. Sa kabila po na ang tao ay pilit na lumalayo sa Diyos, ang Diyos naman ay patuloy na gumagawa ng paraan upang makalapit ang tao. Yan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Hindi matiis ng Diyos na manatili ang tao sa kalagayang ligaw o walang direksyong pamumuhay. Kaya dahil sa kanyang habag at pag-ibig, siya mismo ang nagbibigay ng paanyaya. Inaanyayahan niya na ang tao ay manumbalik sa kanya. Ang tanong pong muli, kapatid na ni Raya, Paano po makapagbabalik loob ang mga tao sa Diyos sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan? Ayon po sa paghahayag ng mga kasangkapan ng Diyos sa pagtuturo, at tulad ng mga apostol noon ay inireveal ang paraan. At ang sagot po ay mababasa natin sa isang mahalagang pagtuturo ng mga apostol na pinangunahan ni Apostol Pedro. Mababasa natin yan sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38. Sasalin po ng Biblia na The Message. Ang ibasa po ayon sa pagkakaliwat sa wikang Ingles, kapatid na Mitnea sa talatang ito. Peter said, "Change your life, turn to God, and be baptized, each of you in the name of Jesus Christ, so your sins are forgiven. Receive the gift of the Holy Spirit." Napaka-linaw po ang mensahe ng mga pahayag batay po sa talatang ito. Sa pagkakaliwat sa wikang Ingles ay sinabi ni Apostol Pedro, change your life. Yun po yung number 1. Number 2, turn to God. And number 3, be baptized.
Pag nagawa po natin yung magplano talaga tayong baguhin ang ating buhay at magpasya tayong magbalik loob sa Diyos at tayo magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo, sabi ng talata, so your sins, yung ating maraming kasalanan, are forgiven. Talaga pong patatawarin tayo ng Panginoon. Makatatanggap tayo ng regalo mula sa banal na Espiritu. So ito po yung tatlong mahalagang bagay na itinuturo ng Biblia para tayo na mga nalayo sa Diyos. At alam ko pong hindi natin ninanais na manatiling malayo sa Panginoon, kundi gusto natin talagang makapagbalik loob sa Kanya sa ganito pong paraan. Ang paraan, una, change your life. Magbago tayo ng paraan ng ating pamumuhay. Paano po ba? Isipin natin, ano ba yung mga naging dahilan? Bakit ka nalayo sa Diyos? So, ang mga dahilan, yung mga kasalanan ginawa natin, yun ang naglayo sa atin sa Diyos. So, kung yun ay babaguhin na natin, papalitan natin ng kabutihan, yung kasamaan. Papalitan natin ng gawang kabanalan, yung kasalanan. Yun ang first step para makapagbalik loob tayo sa Diyos. At ang second step, sabi dito, turn to God. Magbalik loob ka sa Diyos. Paano mo magagawa ito? Yung pagbabalik loob sa Diyos, ito yung dapat maging pasya mo. Kasi kumbaga, paano ka magbabago kung wala ka namang hangaring magbago, di ba? Paano ka makapagbabalik loob sa Diyos? Wala ka naman palang plano o kapasyahang magbalik loob sa Diyos. So, piliin mo yung tamang desisyon. Ang tamang pasya, sa halip na lumayo ka ng lumayo sa Panginoon, simulan mo na yung mga hakbang at pagpapasya na makapagbalik loob sa Panginoon. At kung ang dahilan mo kaya hindi ka makabalik, meron kasing pader na humahadlang, kailangan gibain yon. At ang paraan para magiba, kailangan yon ay kung sa dumi, kailangan malinis, kung sa utang, mapatawad. At ang paraan, sa pamamagitan ng bautismo, hindi linis, pinapatawad at tinitibag, kumbaga sa pader, yung pader ng kasalanan. Sa ngayon, yung barrier na yun na umahadlang sa'yo para makapagbalik loob ka sa Panginoon, mawawala na. Kaya muli, magkakaroon kayo ng close communication and close relationship sa Diyos dahil sa ganong kaparaanan. Dahil itinatawad na ng Panginoon yung ating kasalanan, natin pinagkaloob ang regalo na tayo panahana ng banal na Espiritu. So, inuulit ko po, ang paraan ay sa Biblia, number 1, para sa pagbabalik loob sa Diyos, change your life. Number 2, turn to God. Number 3, be baptized in the name of Jesus Christ. Mabautismo tayo sa pangalan ng Panginoong Kristo. So, ibibigay sa atin ang forgiveness o pagpapatawad ng Panginoon at ang banal na Espiritu ay mananahanan sa atin at tutulong sa atin para sa isang buhay na malapit sa Diyos, sa buhay na punong-puno ng kabutihan at kabanalan. Kaya hindi po imposible, mga giliw naming tagapakinig, ang magbalik loob sa ating Diyos. May malino na hakbang ang Diyos para po tayo o ang tao ay tunay na makapagsisi, makapagbago at makapagbalik loob mula sa pagkaligaw, bunga ng kasalanan. Opo, mga minamahal naming mga taga-subaybay, kapag sinunod ng tao ang pagtuturong ito, tiyak po na mangyayari ang sinasabi po ng ating paksa na magbalik loob ka sa Diyos. Ito po nawa ang muli ay aming idinadalangin na basbasan at pagpalain sa inyong mga puso mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.